Mamshi! Welcome sa ating mini vlog! A day in my life as literal na working mom. Tanggalin nga pala muna natin yung student, maiba naman. Simula nga na nag-umpisa na si Chantal na pumasok sa school, ay nag-request nga pala muna ako kay ma'am na kung pwede ay ilagay na muna ako sa closing shift. At ayun, sobrang bait talaga ni ma'am dahil pumayag nga siya. Maulan nga pala ngayon habang nagbo-voice over ako, kaya pagpasensyahan nyo na nga ako, medyo maingay talaga yung paligid ko. Simulan ko nga itong video sa kung paano nga ako bago at pagkatapos pumasok sa trabaho. Dahil tulungan naman nga kami mag-asawa, syempre na mga oras na yan ay si Daddy Sherwin na nagbabantay dun sa dalawang bata. 12:30 AM na nga siguro nito at pagka-uwi ko nga ay naglinis nga kaagad ako ng mukha ko. Kahit tinatamad-tamad pa nga akong bumangon ay kailangan ko talaga dahil papasok na naman nga si Kuya Sean. 6 AM nga ako gumigising sa umaga, lalo na nga kapag may pasok sila Kuya Sean. Kailangan ko makapaghanda ng pagkain nila, pati na nga rin ni Daddy Sherwin, para bago siya mamasada ay mayroon nga ding laman yung tiyan niya. Tuwing Sabado at Linggo lang talaga ako nakakabawi ng tulog. Minsan naman kapag alam ni Daddy Sherwin na puyat talaga ako, ay siya na nga rin yung nag-aasikaso sa kusina tuwing umaga. Pero para nagigilty na nga rin ako dahil alam ko naman sa sarili ko na obligasyon ko nga yun. Ay pasok nga rin ito si Chantal, kaso nga lang ay hindi ko siya pinapasok dahil nilalagnat nga. Pero kapag nga pumapasok siya ay ganito talaga yung routine namin. Pagkatapos ko asikasuhin si Kuya Sean ay siya naman yung aasikasuhin ko para nga pumasok sa school. Kapag may sakit talaga ang bata, hindi mo mapigilan na hindi mo sisihin yung sarili mo na kung bakit ba siya nagkaganon. Pero kahit naman nga sobrang busy namin sa buhay, eh, hindi naman namin napapabayaan ng mga bata. Pagkatapos nga namin kumain, ay hinugasan ko na nga rin itong aming mga pinagkainan. Dahil ako rin naman nga ang gagawa niyan mamaya. At kung itatamba ko naman, eh di ganun pa rin. Ako pa rin yun. Pagkatapos ko nga maghugas ng pinggan, ay nililigpit ko na nga ito aming mga hinigaan. Ganito lang naman araw-araw yung mga ginagawa ko. Pero baka ultimo nga paglilinis ng bahay, hindi ko na magawa kapag kami nag-umpisa na uli ng pasok. Dahil siguro yung mga kakarampot na time na vacant ako, ay naku, baka itulog ko na lang. Bago nga ako matulog ulit, syempre tutulog ulit ako, puyat ako, diba? Hindi ko naman nga hinahayaan na ganun kadumi yung paligid. Pangit naman nga kasi sa pakaramdam na babalik ulit ako sa pagtulog, pero yung paligid ko, naku, hindi ko pa rin nalinisan. Dahil nga may lagnat itong si Chantal, ay nilabaran ko na nga rin pala siya. Para kahit nga mga 10 AM ako magising ay okay lang. Tapos na ang gawain at malinis na rin si Chantal. Hindi ko na nga rin matandaan kung kailan pa nga ako huling nagpahilot ng likod. Pero para sa akin, nako, ito talaga yung pinaka-the best na masahe sa lahat. Kung anak mo yung tatapak sa likod mo. Super fast forward na nga mga mamshi, 3 PM na nga pala ito. Buti na lang talaga at 6 PM pa ulit yung pasok ko, kaya ito naka-attend pa nga ako sa meeting ni Chantal. Hi, bitin na naman.